Mapagpalang umaga po sa bawat isa. Inaanyahan ko po yung bawat isa na tumayo upang simulan po natin ating gawain para sa Panginoon. Amen? Amen. It's the first Sunday of the month. Ang bilis, di ba? Sa kakasabi natin na matagal yung January, ayun. Hindi natin namalayan March na. Amen? So sa mga nandito po, iniimbitahan po namin kayo na punan po natin yung mga bakanting chairs dito. Amen? And sama-sama po nating papurihan yung Panginoon. Amen. Salamat po. And before we start, syempre, we will declare our declaration for this year. Amen? And sabay-sabay po nating i-prophesy yung declaration na ito. Amen? 1, 2, 3. Blessed is the one who trusts in the Lord, who delights in the law of the Lord. They will be like a tree planted by the water that sends out its root by the stream, producing fruit that yield 160 and 30-fold. Let our roots grow down into Christ and let our lives be built on Him, growing our faith strong in the truth in 2024. We must plow, cultivate our faith with double care for it, by a deeper understanding and obedience to the Word of God. When the rain comes and the winds of trials blow, we will not fall, because we had our roots on the rock. The Lord Jesus, may Christ dwell in our hearts through faith, being rooted and established in love. Amen? Amen. Amen. So sa umagang ito, as we go on the theme na drawing close to God, amen, hayaan natin na yung mga puso natin at yung buhay natin, ibigay natin sa Panginoon. Amen. Palagi nga namin sinasabi dito na hindi aksidente na nandito tayo. Amen. Kasi ito yung araw na ginawa ng Panginoon para magpuri at sumamba tayo sa Kanya. Amen. So, bigay lang natin yung lahat ng meron tayo, lahat ng problema, kung ano man yung mga pinagdadaanan natin. Masaya man tayo, malungkot ngayon, lumapit tayo sa Panginoon. Amen. Dahil karapat dapat siya napapurihan sa umagang ito. Amen. So, let's worship the Lord this morning. Draw me close. Draw me close to you. Never let me go. Lay it all down again to hear you say that you are my desire. You are my desire. No one else will too. Cause nothing else could take your place. To build the warmth of your find a way, bring me back to you. You're all I want. You're all I want. Come on, church. You're all I ever needed. You're all I want. Help me know you are near. Come on, church, once again, sing this. Draw me close to you. Never let me go.
to hear you say that I'm your friend. You are my desire. You are my desire. No one else will do. Oh, nothing here. There's nothing else to take your place. To feel the one of your. Help me find a way. Help me find a way. Bring me back to you. Come on, church, let's worship the Lord. Oh, you're all I want. You're all I want. You're all I ever needed. You're all I want. Help me know you want it. Oh, you're all I want. You're all I want. You're all I ever needed. You're all I want. Help me know you are here. Come on, just the voices. Sing you're all I want. You're all I want. You're all I ever needed. You're all I want. Help me know you want it. Come on, let's worship the Lord. You're all I want. You're all I want. You're all I ever needed. You're all I want. Help me know you want it. For the last time, come on, church. You're all I want. You're all I want. You're all I ever needed. You're all I want. Help me know you want it. Help me know you are near. Help me know you are near. Oh, help me know you are near. Help me know you are near. Help me know you are near. Yes, Lord. We worship you and praise you this morning, Lord. Patuloy ka naming papupurihan, Panginoon, sa umagang ito. Purihin ka, Panginoon! Palakpakan po natin ang Panginoon. Yes, Lord. Dinadakila ka namin, Panginoon, sa magandang umagang ito. Ako'y sumasayo, sumasakin ka, O Diyos, kay kasama saan man ako magpunta. Sa mundong ito, pangako mo ay hawak ko, kay kasama saan man ako magpunta. Ako'y sumasayo,
Sumasakin ka, O Diyos, kay kasama saan man ako magpunta. Sa mundong ito, pangako mo ay hawak ko, kasamahan saan man ako magpunta. Ako'y sa'yo, ika'y akin. Oh, pangako mo, di mo ko iwan at ako'y di papabayaan ang iyong habag at pag-ibig siyang baon ko. Kasama ko kailanman saan man ako magpunta. Come on, church, minsan pa, ako'y sumasayo. Ako'y sumasayo, ako'y sumasayo. Sumasakit ka, O Diyos, kay kasama saan man ako magpunta. Sa mundong ito, pangako mo ay hawak ko, sasamahan saan man ako magpunta. Ako'y sa'yo, ika'y akin. Oh, pangako mo, di mo ko iwan at ako'y di papabayaan ang iyong bagat pag-ibig siyang baon ko. Kasama ko kailanman. Pangako mo, di mo ko iwan at ako'y di papabayaan ang iyong bagat pag-ibig siyang baon ko. Kasama ko kailanman saan man ako magpunta. O saan man ako magpunta, Panginoon, ay kasama kita. Saan man kami magtungo, Panginoon, sa anumang sitwasyon ng buhay namin, kasama ka namin, Panginoon. Nandito kami, Panginoon, upang lumapit sa presensya mo sa umagang ito. Ikaw lang ang sandigan, kailan pa man, saan man ako magpunta. Biyaya at pag-ibig siyang sanggalang, saan man ako. Come on, church, let's sing this. Ikaw lang ang sandigan, kailan pa man, saan man ako magpunta. Biyaya at pag-ibig siyang sanggalang, saan. Come on, let's sing this louder. Biyaya. Ikaw lang ang sandigan, kailan pa man, saan man ako magpunta. Biyaya at pag-ibig siyang sanggalang, saan man. Come on! Ikaw lang ang sandigan, kailan pa man, saan man ako magpunta. Biyaya at pag-ibig siyang sanggalang, saan man ako. Pangako mo, di mo ko iwan at ako'y di papabayaan ang iyong habag at pag-ibig siyang baon ko. Kasama ko kailanman. O pangako mo, papabayaan ang iyong habag at pag-ibig siyang baon ko. Kasama ko kailanman. O pangako mo, pangako mo, di mo ko iwan at ako'y di papabayaan ang iyong habag at pag-ibig siyang baon ko. Kasama ko kailanman, 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 saan man ako magpunta.
us, Lord. Yes, Lord, we continue to worship you, Father God, this morning. Panginoon, itinataas ka namin, Lord God, sa lugar na ito, Panginoon. Lord, maraming salamat, Panginoon, sa pagdako sa amin ng ligtas, Lord God, sa lugar na ito, upang papurihan ka, Panginoon, upang sambahin ka, Lord God, sa umagang ito, Panginoon. Lord, salamat, Lord, sa presensya niyo, Panginoon. Nakasama namin, Lord God, sa umagang ito, Lord God. Tunay nga, Father God, na you are holy forever, Panginoon. Saan man kaming lugar, Panginoon, kasama namin, Lord God, yung banal mong presensya, Lord God. So as we worship you this morning, Panginoon, buksan niyo po yung mga puso namin. Buksan niyo po, Panginoon, yung mga isip namin, Lord God, upang maunawaan namin, Lord, na wala kaming magagawa kung hindi ka namin kasama sa buhay namin, Lord God. Salamat po, Panginoon, sa pagkakataong ito, Lord God, na naranasan namin yung banal mong presensya, Lord. Sa iyo po lahat, Panginoon, ng karangalan, Panginoon, sa umagang ito. Generations, a thousand generations falling down and worship to sing the song of ages to the Lamb, and all who've gone before us and who will believe to sing the song of ages to the Lamb. Once again, 1,000 generations, a thousand generations falling down and worship to sing the song of ages to the Lamb, and all who've gone before us and who will believe to sing the song of ages to the Lamb. Is the highest, your name is the greatest, your name will stand above them all thrones and dominions, all powers and positions, your name will stand above them all. All the angels cry, all creation cries, holy, and you will lift it high, holy, you're holy forever, and if you've been forgiven, and if you've been redeemed, sing the song of ages to the Lamb. And if you walk in freedom, and if you bear His name, sing the song forever to the Lamb. Sing the song forever and amen. All creation's cry, holy, all creation's cry, holy, you were lifted
church, let's sing this. Oh, 'cause your name is the highest. Your name is the greatest. Stands above them all. Let's declare. Above all thrones and dominions, all power and positions, your name stands above them all. Oh Jesus, your name is the highest. Your name is the greatest. Your name stands above them all. Come on, church, above all thrones, above all thrones and dominions, all powers and positions, your name stands above them all. Oh Jesus, your name is the highest. Come on, your name is the greatest. Your name stands above them all. Above all thrones and dominions, all powers and positions, your name stands above them all. Oh, the angels cry, holy, all creation cries, holy, and you were lifted high, holy, you were holy forever. Oh, hear your people, hear your people, come on, sing. Holy to the King of Kings. Holy, and you will always be. Holy, holy forever. once again, your name. Your name is the highest. Your name, come on, let's declare, is the greatest. Your name stands above them all. Above all thrones, above all thrones and dominions, all powers and positions. Your name. Come on, let's prophesy the name of Jesus this morning. Jesus, your name, come on, is the highest. Let's worship the Lord. Is the greatest. Your name stands above them all. Above all Above thrones, all thrones and dominions, all powers and positions, your name stands above them all. Oh Jesus, Jesus, your name is the highest. your name Is the greatest. Your name stands above them all. above all thrones, above all thrones. thrones and dominions, all powers and positions, Your name will stand once again. Oh Jesus, Jesus be manifest in this place. Your name is the highest. Your name is the greatest. Your name stands above, above them all. above all throne, above all thrones and positions, all powers and positions. Your name Stands above them all. Oh, the angels cry, holy, all creation's rise. holy, You are lifted high. Holy, holy forever. oh, hear your people, hear your people sing, holy.
Oh, you will always be. You will always be. Holy forever. Oh, you are holy forever. Yeah, you are holy forever. Come on, church, hear the name. You're the name above all names. You are worthy of praise. in my heart will sing. How great is Our our God. You're the name. You're the name above all names. You are worthy of praise. My heart will sing. How great is our Come on, church. Itataas ang ngalan mo. Itataas ang ngalan mo. Hari Ng buhay buhay ko. Ako'y sumasamba. O Diyos, dakila ka. itataas. Itataas ang ngalan mo. Hari Ng buhay buhay ko. Ako'y sumasamba. O Diyos, dakila ka. Dakila ka. Dakila ka. Come on, church. Lahat ay aawitan ka. Pagkat dakila ka. O Diyos, Dakila ka. Oh, dakila ka. Dakila ka. Lahat ay awitan ka. Pagkat dakila ka. O Diyos. Oh, dakila ka. Dakila ka. Lahat ay awit. Pagkat dakila ka. Oh, Diyos, dakila ka. Oh, dakila. Dakila ka. Lahat ay awitan ka. Pagkat dakila ka. Oh, Diyos, dakila ka. Hallelujah! Ang Diyos natin sinasamba mga kapatid ay dakila. Ang holy, O God. Hallelujah! Hallelujah! Purihin ka, Amang Banal. Purihin ang dakilang pangalan, magpakailan-kailan pa man. Dakilang Diyos, Amang makapangyarihan sa lahat. Ang may lalang ng langit at lupa.
ang nagbigay ng hininga ng aming mga buhay, Lord. Marapat lamang na ikaw ay makatanggap ng isang pinakamataas na pagsamba, pinakamataas na parangal, pagdambana, at pasasalamat sa napakagandang umagang ito. Come on, church, let's worship the Lord in the mighty name of Jesus. Ano mang ating karamdaman sa mga oras ito, ay patuloy nating isuko. Itaas natin ang ating mga kamay sa Diyos na buhay. Dahil ang ating Diyos na sinasamba sa umagang ito ay siya ay buhay. Buhay ang Diyos na tumutukon anumang karamdaman mayroon tayo. Sipan man ito, ubo, lagnat. Ito po'y kayang pagalingin ng Panginoon natin. Dahil ang Diyos ay buhay. Ang Diyos na tumutukon sa bawat dalangin ng kanyang mga anak na patuloy na nagtitiwala at umaasa sa kanyang mga pangako. Ang Diyos na ating sinasamba, mga kapatid, ay ang Diyos na hindi sinungaling. Ang ating Diyos noon, ngayon, at magpakailan-kailan pa man. Hallelujah, Jesus! Hallelujah, Jesus! Lord, salamat dahil ikaw ay mabuti sa aming mga buhay. Ikaw ay dakila, Panginoon. Hallelujah, kahit kailan, Panginoon, ay hindi ka nagkulang sa aming mga buhay. Sa kabila ng aming mga karumihan, Panginoon, kami po ay patuloy na nagpapakumbaba sa umagang ito, God. Lord, patuloy niyo nga pong siya sa atin ang aming mga puso sa umagang ito, God. Kung may nakikita ka man po, Panginoon, na karumihan sa aming mga puso at isipan, Panginoon, I pray, O God, na alisin niyo po ito, God. Tanggalin niyo po ito, God. Bagkus ay pakalinisin niyo po ito, Panginoon, ng inyong banal na dugo, God. Upang ang inyong mga banal na salita, Panginoon, mamaya, na aming mga maririnig, Panginoon, sa inyong lingkod na gagamitin, O God, ay patuloy nga po itong tumimo sa aming mga puso at isipan, Panginoon. At patuloy nga po namin ito may sa pambuhay, O God. Lord, we honor you, O God. We magnify you, O God. We glorify your highest name, O God. We bless your holy, holy name, O God. We love you, Lord. We love you, Jesus. Maging sa inyong lingkod, Panginoon. Nagagamitin, Panginoon, ang iyong anointing, wisdom, and knowledge na kung patuloy tinataas sa biyaya ng trono, O God. Lord, always bless our Pastor Joe, O God, mightily, abundantly, exceedingly, O God. At patuloy niyo po siyang itago sa inyong likuran, O God. At langisahan ang kanyang mga labi, Panginoon, upang ikaw lamang, Panginoon, ang aming patuloy na marinig sa kanyang buhay, O God. Hallelujah, ang iyong mga banal na salita lamang ang patuloy na lumabas sa kanyang bibig, O God. In the mighty name of Jesus, O God. Lord, salamat. Maraming salamat sa hininga ng buhay, O God. Maraming salamat, Panginoon, dahil kami po'y patuloy ninyong iningatan na kami po'y makarating ng maayos at ligtas sa iyong bahay sa bahayang ito, God. Sa pangalan ni Jesus, O God, sa pangalan ni Jesus, Panginoon, we give you back all the highest praises, highest honor, glory, and adoration. In the mighty name of Jesus, as we pray. Amen and amen. Amen. And before po tayo mo po, kawayan at batiin po natin yung mga kapatid natin sa pananampalataya. Amen. Happy are those that are called Christians, living in Jesus with valued existence, surrounded by holy worshipers, blissful with gladness and thankfulness. Abundant life is what we own, and mercy and love fills our soul. Abundant life is what we have. This is the promise of our God. Hallelujah! Palakpakan natin ang Panginoon. Amen. Amen. Are we blessed? Amen. Ate pong pagpalain ng mga batang ito. Ate pong elehan sila. Tayo po'y manalangin. Sama-sama po tayo manalangin. Heavenly Father, we thank you, O Lord, for this opportunity again. Na sa mga batang ito, Panginoon, ay patuloy mo silang gamitin, O Lord God. Na sa kanilang paglaki, Panginoon, ay magkaroon sila ng pagkaalam
pagkatakot sa iyo at pagsunod sa iyo. Pagpalain mo po sila, anumang hakbang na kailang mga paa. Pagpalain po sila, anumang kamay ang kailang mahawakan. O Lord Jesus, pagbigyan po sila, Lord, ng karunungan ng gagaling sa iyo. Upang sa kanilang pag-aaral, patuloy silang makatayo sa mga bagyo na kailang harapin. Pagpalain mo po sila, siksik, liglig at umaapaw. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Again po, at ito po ang ating first Sunday of this month. Amen. So mabuti ang Diyos. Parang walang nakinig. Mabuti ang Diyos. Amen. Siyempre mabuti ang Diyos sa lahat ng oras. No? Kung hindi mabuti ang Diyos, wala tayong ngayon dito. Maaaring tayo ay nasa banig ng karamdaman, maaaring tayo ay maraming pagsubok na pinagdadaanan. No, bago po tayo magsimula, ating pong wini-welcome ang ating mga bagong attender, no, na pinagpala ng Panginoon sa umagang ito at nakasama natin si Sister Michelle Morales. Siyempre, miss na miss ko na ito. Ito hindi bagong attender to eh. The couples, siyempre, no? Edralyn. Hindi naman Edralyn eh. Ano ba talaga pangalan mo, anak? Eds lang, siyempre. Si Eds Morales. Sila po yung aking ikinasal dati. No? Salamat naman at mabuti ang Diyos, no? Palakpakan niya natin ang Panginoon. Miss na miss ko na itong mga ito. Siyempre, hindi pa huhuli ang iba pa. Si Jose, Jerry, Brother Jerry Velasco. Okay. Sino pa ba? Si Sister Clarita Conde. Amen. Praise God. Clarissa Conde. O magkapatid pala ito, no? At isa pa si Crisel Castillo. Palakpakan natin ng Panginoon. So mabuti ang Diyos. Amen. Hallelujah. Parang wala excited ah. Pagka ganitong umatin tayo sa church, dapat excited, siyempre. Amen. So, bakit tayo nandito sa church? Yun ang tanong. Bakit tayo nasa church? Marahil meron tayong gusto. Amen. Parang walang may gusto. Say amen. Oh. Siyempre may gusto tayo. Meron tayong inilalapit sa Panginoon. Meron tayong pinagpapasalamat. Meron tayong mga kahilingan. Amen. Let's bow our head. Heavenly Father, we thank you, God. Forgive our sins, O Lord, as we forgive those who sins against us. Bless your eternal words, Father. Shower us with your Holy Spirit. Give us wisdom, O God, to understand your word. Mabuhay, Panginoon, ang iyong mga salita sa mga nakikinig ngayon. Ikaw, Panginoon, ang siyang mapasalamatan. Ikaw, O Diyos, ang siyang mapapurihan. Ikaw, Panginoon, ang siyang marinig sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Amen. Palakpan naman natin si Lord. So, nagpapasalamat ako sa mga umattend ngayon na sila ay nagbigay ng panahon upang muli ay marinig nila, no? Maraming paraan para marinig natin ang salita ng Panginoon. But, sabi nga, sa ganitong pagpupulong ay napakahalaga. No? Iba yung pagdadasal natin sa loob ng ating kwarto, ng room, at iba yung sama-sama. Ano kaibahan nun? Ang kaibahan ay, siyempre, kapag ikaw ay nangihina, ang kausap mo si Lord, iba pa rin yung may nakikita ka na sumasamba sa Panginoon na kahit umiiyak, masaya. Amen. So, na-encourage ka, nagkakaroon ka ng espiritong hindi mo maipaliwanag. So, ang ating pong pag-uusapan is drawing closer to God. Sino pong malapit sa Diyos? Taas ang kamay. Amen. Yun. Say amen kung malakas ang paninindigan sa Panginoon. Amen. Bakit kailangan tayong lumapit sa Diyos? Kaya ang tanong ko kayo na bakit ka nandito? Kasi lumalapit tayo kay Lord. Amen? Gusto natin siyang ma-feel kahit di natin siya nakikita, kahit di natin siya nahahawakan. Alam natin may Diyos.
Amen? Hindi mo siya nakikita because pag nakita mo siya, nasa langit ka na. Because He is a very powerful God. Nobody seen God. Only Jesus. Kasi yun lang nga supernatural being, yun lang ang pwede makakita ron. Pero tayo mga ordinary person, makikita lamang natin si Lord kapag nandun na tayo. Sabi nga, paano natin malalaman yung closer? Paano mo mararamdaman yung malapit ka sa Panginoon? Sometimes kapag dumarating yung mga trials, kapag dumarating yung mga, hindi lang sometimes yung trials almost monthly may trials. No? Every day may trials. Doon ba sa mga panahon na yun, lamang tayo dapat lumapit sa Panginoon? Hindi siyempre. So sabi nga, in the book of James, Santiago, chapter 4, verse 8, ano pong sabi ng banal na kasulatan? Draw near to God, and He will draw near to you. Tayo din lumapit sa Panginoon, at siya din ay lalapit sa atin. Tayo mauuna. Amen? Tayo mauuna. No? Sabi nga, cleanse your hands. No? Cleanse your hands. Bakit kailangan linisan natin mga kamay kapag tayo lalapit sa Diyos? Because He is holy of holy. Kung marumi tayo, dapat tayo magsisi ng kasalanan sa Panginoon. Para magkaroon tayo ng karapatang makalapit sa Kanya. Kaya sabi dito, cleanse your hands. You sinners. Lahat tayo nagkasala. Walang exempted. Walang perfect. Only God is perfect. Amen? And purify your hearts. Ang sabi yung puso daw natin ay dalisayan natin. Bakit? Kasi everyday nagkakasala tayo. No? Everyday, magsalita ka lang ng hindi maganda sa kapwa mo, nagkasala ka na. Nag-isip ka lang na hindi maganda sa kapwa mo, nagkasala ka na. Tumingin ka lang na hindi maganda sa kapwa mo, nagkasala ka na. Hindi automatic na magiging close ka agad sa Diyos kung hindi mo kayang i-involve ang intention sa Panginoon. Yung decision mo, dapat naka-involve sa Lord yan. Yung discipline natin, dapat involved din ang discipline. Yung trust, yung pagtitiwala mo sa Diyos, it involved trust para makalapit tayo sa Kanya. Kasi kaya ka lumalapit sa Kanya, nagtitiwala ka na mayroong babaguhin ng Panginoon kapag ikaw ay nagtiwala sa Kanya. Amen? Parang sa partner mo, parang sa kaibigan mo. Kung hindi ka tiwala sa kaibigan mo, hindi mo sasabihin sa Kanya yung laman ng puso mo. Draw near and He will draw near to you. Siya ilalapit sa iyo. God is waiting for you to come. Naghihintay ang Diyos. Bakit? Hinihintay ka lamang niya. Clean your hands and purify your hearts. You double-minded. Bakit nasabi ni Santiago to? Tayo daw ay pabago-bago ang isip. Pwede ba lumakad nito? Pag po ay nagpipris, naglalakad ako. Sino ang pabago-bago ang isip dito? Amen? Ako lang? Lahat po tayo nagbabago ng isip. In the blink of an eye, tayo ay nakafocus kay Lord, but pag dumating na ang trials, nanghihina. Nagbabago. Ayaw ni Lord na nagbabago tayo sa Kanya. Ang gusto ng Panginoon, hindi ka magbago ng pagtingin at pagtitiwala sa Kanya. Whatever comes in our life, kailangan pinangahawakan mo na may Diyos na tunay na kahit hindi mo siya nakikita, nahahawakan, mayroon kang malalapitan. That is God.
Yan ang Diyos. Kahit di mo siya nakita, when we pray, nararamdaman mo, there is something, pagbabago sa buhay natin. Merong may sakit, ipinag-pray mo, gumaling. Aksidente ba yun? May problema, biglang na-solve kasi lumapit ka kay Lord, sinagot ni Lord. Imposible ba yun? Walang imposible sa Diyos. Ang sabi nga, lahat tayo nagbabago, lahat tayo may kahinaan. In the book of Psalms, ang sabi dito, my flesh and my heart may fail. Amen. Lahat tayo nagkakasala, lahat tayo nagkakamali. Ang sabi dito, my flesh, ang aking laman. Ang aking laman at ang aking puso ay maaaring manghina, manglupaypay. But God is the strength of my heart and my portion forever. Lahat tayo di makaliligtas because we are living in flesh. But if we are going to let this Spirit come inside in our heart, we will have very, very strong life. Napakabuti ng Panginoon dahil may Diyos, merong anak na ibinigay. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, only Son, that whoever believeth in Him shall not perish but have an everlasting life. No one, walang sino man nakapagpangako ng katulad ng mga ganito, mga kapatid, kundi ang Diyos lamang. Siya lamang ang nakapagbigay ng ganitong pangako sa iyo at sa akin. Sabi mo sa Kanya, may pangako ang Diyos sa iyo. Amen. Malungkot sila sa pangako ng Lord. Hindi sila masaya. Sino po nakakaalam ng kwento ni Joshua? Si Joshua nang mawala na si Moses, nang hina siya, natakot siya. Siya kasi yung malaking iniwan ng responsibility ni Moses. Sino po yung bumiyak ng dagat na inutusan ng Panginoon? Si Moses. Si Joshua yung kanyang kanang kamay. Inutusan. Nung mawala si Moses, siya yung naiwan. Siya ay nang lupaypay, nang hina. Dahil ang kita niya, ang kanyang responsibility ay napakalaki. Kanino kumapit si Moses noong panahon na sila ay hinahabol ng mga Egyptian sa Panginoon? Pero sabi nga, ang sabi dito ng Panginoon kay Joshua, ang sabi niya, keep this book of the law always on your lips. Meditate on it day and night. Bakit naman, Lord? Bakit ka lang mag-meditate ako day and night? Sabi ni Joshua, so that you may be careful to do everything written in it. Then you will be prosperous and successful. Nangako ang Diyos kay Joshua. Ang sabi niya, ito ang gawin mo. Huwag mong kakaligtaang basahin ang aklat ng kautusang pagbulay-bulayin mo yon araw at gabi upang matupad mo ang lahat na nakasaad doon. Sa ganon, magiging masagana at matagumpay ang iyong pamumuhay. Basahin day and night. Ginagawa po ba natin? Ngayon, sino ang gustong i-prosper ni Lord? Ang sabi dito, then you will be prosperous and successful.
Ano ang pangako ng Panginoon kapag tayo nagbabasa ng kanyang salita? Walang nakikinig. Pagpapalain. Eto ba drawing lang? Eto bang sinasabi ng Biblia ay kwento lang? Tayo ba ay nag-uusap-usap dito ng kwento lang na kapag katapos nyo lumabas ng banal na tahanang ito, wala na? Tayo ba ay nananampalataya na ang salita ng Panginoon ay buo at buhay? Na kung ikaw ngayong kapatid ay naniniwala at nananampalataya, mangyayari ito sa iyong buhay. Amen? Amen! Sapagkat ang Panginoon ay hindi marunong magsinungaling. Pinagpala si Joshua. Ang sabi dito, pagpapalain kita, ang sabi ng Panginoon. Magtatagumpay ka. Mga kapatid, for us as human being, kung ano ang Diyos noon, na Isaac, ni Abraham, ni Jacob, ay siya ring Diyos ngayon. Amen? Na pwedeng magpala sa iyo at pwedeng magbigay sa iyo ng pag-asa. Hindi kanya lolokohin sa kanyang mga salitang ito. Manampalataya ka lamang. Sumunod ka sa kanya. Ang sabi niya, meditate it on day and night. Ang pagme-meditate po, yung Word of God, day and night means to speak yourself the Word of God day and night. Napakadali po magbasa. Mas mahirap ang Facebook. Hindi matapos-tapos ka ay scroll kapag nanonood ka ng kung ano-ano mga TikTok doon. Amen? Natapalan tayo ng masyado ng social media. Na-set aside ang salita ng Panginoon. Sino ang may apps ngayon sa kanya-kanya mga cellphone ng Bible? Say amen. Yung hiya naman ako sa cellphone, iPhone pa. Walang Bible. Amen. Si Lord, ang unahin natin para tayo magkaroon ng kaligtasan. Yung isan po, sa isang highway, sa STEX, merong nadaanan na aksidente. No? Nakikita mo, nagkalat yung mga tao lahat. Makikita mo iba't ibang uri ng tao. Makikita mo yung iba umiiyak, yung iba walang malay, yung iba wala na. Naniniwala po ba tayo on that moment, saka lang nila naalala ang Panginoon? Saka lang nila naisip na may Diyos pala kailangan silang lapitan, na iligtas sila? Katulad na nangyari nung pinako ang Panginoon sa cross, na yung dalawang magnanakaw, kriminal, yung isa, binubuli si Lord, yung isa naman, nagmakaawa kay Lord na isama. On the spot. Pumili ang Lord kung sino pipiliin sa dalawa. Sabi ng isa, kung ikaw ay anak ng Diyos, bumba ka. Ligtas mo yung sarili mo. Ang sabi ng isa, hangal ka. Hindi ba't nararapat lang na tayo parusahan sapagkat ginawa natin ang mga ito? Subalit ang taong ito, wala siyang ginawang kasalanan pero pinarusahan siya. Anong sabi niya? Jesus, kung saan ka man pumunta, ipagsama mo ako. Anong sabi ng Lord? On the spot, ngayon din, isasama kita sa aking paraiso. Ganyan kabuti ang ating Panginoon. Hindi niya diningnan kung ikaw at kung ano ang iyong mga dinaanan. Kung ikaw ay nasa putik, noong panahon na yon, bumalik ka sa Lord, tatanggapin po tayo ng Panginoon. Lumapit tayo sa Panginoon. Draw near to God. Ang sabi nga dito, in the book of Psalm, chapter 31, verse 14 to 15, but I trust in you,
Lord, I say, you are my God. My times are in your hands. Ang buhay po ng bawat isa ay nasa kamay ng Panginoon. Ngayon, ang katabi mo, kasama mo, baka bukas, wala na. Lingunin mo. Baka bukas wala ka na. Lumapit tayo sa Panginoon ngayon. Hindi po ako nagbibiro. Ang sabi po ng banal na kasulatan, our life, sabi nga, it's only a blink of an eye. Isang kisap mata mo lang, wala na. Tayo'y matutulog na. Ang sabi nga, you are my God, my times are in your hands. Deliver me from the hands of my enemies, from those who pursue me. Tayo po ay lalapit sa Lord sa mga oras na ito. Kung lalapit ka sa Diyos, ang Diyos ay malapit sa iyo. Hindi ka niya itataboy. Hindi niya sabihin kung ano yung mga ginawa mo. Hindi siya nanunumbat. Ang Diyos ay hindi marunong manumbat. Amen? Makatabi mo, baka nanunumbat yan. Baka nagawa mo lang ng konting magandang bagay, tapos pag hindi kayo nagkasundo, hay, ako nagbigay sa'yo ng ganito. Hay, ako. Di po ba? Amen? Amen? Ganun tayo eh. Binabalik natin kapag nagawa natin ng magandang tao, pag hindi nagkasundo, binabalik. Pero si Lord, sinabi ba niya yon? No? Malapit na magsimana Santa. Kung makikita natin si Lord nang siya ay parusahan ng mga taong ito, anong sabi ng Panginoon? Sinampal, dinuraan, sinuntok, sinipa, tinadyakan, pinalo. Ano pa? Madami. Ano sabi ng Lord? Minasulat ba sa banal na kasulatan na nagmura ito? Iba isang salita lang ito, mamatay na kayo, mamatay yan. Pero hindi. Ano ba narinig natin kay Lord? Ang sabi ng Lord, Ama ko, patawarin mo sila sapagkat di nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Ganyan kabuti ang Panginoon. Bakit hindi ka lalapit sa ganyan? Na meron palang isang Diyos na pwede mong lapitan na hindi ka niya tinutumbasan kung ano ang nagawa mo. Na hindi ka niya tinatanong kung anong mga nagawa mo. Amen. Yan ang ating Panginoon. Yan ang aking Diyos, sabihin mo sa katabi mo. Yan ang aking Diyos. Pagmalaki mo yan. That is our God. That is our Jesus. Ang sabi nga, si Joseph was in prison for 2 years. Kilala niyo po si Joseph? Joseph the Dreamer. Siya ay ibinenta ng kanyang mga kapatid sa ama. Binenta siya. No? Nang siya ibinenta, siya ay naging slavery, alipin, nung siya ay 17 years old. Pero ang amazing dito, hindi siya nagalit sa kanyang mga kapatid. Amen? Malapit siya ay malapit sa Diyos. Malapit sa Diyos, si Joseph. Hindi siya pinabayaan ng Panginoon. No? Lahat ng dinaanan niya. Pero, kung sa iyo kapatid ginawa ito ng iyong mga kapatid sa ama, baka pinapatay mo na itong mga kapatid mo na to. Kayo nagbenta sa akin. Masarap sana ng buhay ko ngayon, naging alipin ako dahil sa inyo. Pero never ever po. Si Joseph ay sumunod sa Panginoon. At siya ay naging kanang kamay ni Pharaoh. Yun po yung panahon ng famine sa kanila. Nagkaroon ng famine na taghirap, 7 years na paghihirap. No? Pero nakita po natin ang Panginoon ay kumilos sa buhay ng taong ito.
Ang sabi nga, in the book of, naku, ang liit pala na nagawa ko. Ano ba yun? Ba't lumiit siya? Ang sabi dito po, sa Jeremiah chapter 20 and verse 11, ang sabi po dito, for I know the plans I have for you. Pakinig po tayo dito. For I know the plans I have for you. Nagsasalita rito ang Panginoon. Ang sabi dito ng Lord, for I know the plans I have for you. May plano ang Panginoon sa bawat isa sa atin. Amen. Bakit wala ba? Meron. Hindi ka susulpot sa mundong ito nang ikaw ay sigaw lang. God has a purpose for you. Amen. Merong ang Panginoon ay may purpose sa bawat isa. Kung bakit mo nakilala yung nakilala kaibigan mo, may purpose yun. Kung bakit kayo sinilang ng yung magulang, may purpose yun. But God has a powerful plans for every one of us right here, right now. Sabi nga rito, for I know the plans I have for you, says the Lord, they are plans for good and not for disaster. Hindi plano ng Panginoon na ikaw ay magkaroon ng disaster. Amen? Hindi plano ng Diyos yun. Naging plano mo lang yun. Kaya nagkakaroon ka ng napakaraming problema is because baka ikaw may gawa. Baka nung nag-plans ka, ay ikaw lang ang may gusto. Kaya nahihirapan ka sa buhay mo ngayon. Ang sabi ng Panginoon, learn from me. Matuto kayo sa akin. Everyday nagkakasala ang tao. Alam ng Panginoon niya. Kaya nga gusto niya, lumalapit tayo sa Kanya every second. Kasi alam niya na marami tayong kahinaan. Ang gusto ng Diyos, hindi ka mapahamak. Nag-guide ka niya. May totoong lalapitan tayo na hindi ka ibebenta. Marami tayong nilalapitan minsan. Kaya lang tayo tinutulungan dahil may kapalit. Pero ang Panginoon, kapag tumulong ang Lord, walang kapalit. Lalapitan lang kung natin minsan, lumalapit tayo sa Diyos. Kapag may kailangan lang tayo. Amen? Marahil sa buhay natin, siyempre mahina tayo. We are lack of knowledge, wisdom. That's why nandito tayong lahat para matuto sa salita ng Panginoon. Para maunawaan natin sino ba ang Diyos na kinikilala natin. Baka hindi mo pa kilala yung Diyos na sinasamba mo. Baka kaya ka lang nandito kasi natangay ka lang. Dapat kilala mo ang Diyos. Parang sa tatay mo, kilala mo ba yung tatay mo? Kilala mo ba yung nanay mo? Kilala mo ba yung kapatid mo? Kilala mo ba yung asawa mo? Baka konti lang. Dapat kilala natin. Baka sarili mo, hindi mo kilala. Mas lalo na ang Diyos. Napakadaling makilala ng Diyos kaysa sa sarili natin. Ang sarili natin, hindi natin kilala, pero ang Diyos, napakadaling makilala. Amen? Bakit mo nasabi yun, Pastor? Basahin natin. Sabi nga, pag tayo para tayo makalapit sa Diyos, anong dapat gawin natin? We must to pray. Kailangan in those days, when you pray, I will listen. Ang sabi ng Lord, kapag kayo ay lumapit sa akin, kapag kayo'y nanalangin sa akin, kapag kayo humiling sa akin, kayo ay aking pakikinggan. Pag nanalangin tayo, nakikinig ang Diyos. Amen! Hindi niya sinabi na kapag kayo manalangin, magbigay kayo ng pera. Hindi niya sinabi na kapag kayo manalangin, magbigay kayo ng pagkain. Hindi kailangan ng Diyos ang pera. Hindi kailangan ng Diyos ang pagkain. Dahil sa Kanya galing lahat yan. God is our provider. Wala siyang kailangan sa atin. Tayo ang may kailangan sa Kanya
para tayo ay lumapit. Amen. Amen. Mabuti ang Diyos, sabi mo sa katabi mo. Mabuti ang Diyos. Minsan nanghihina tayo. Bakit? Kasi hindi ka lumalapit sa Diyos. Hindi ka nananalangin ang gagaling sa puso mo. Hinihintay mong siya lumapit sa iyo. God is waiting for all of us para kumatok ka sa pintuan sa kanyang puso. At sino ba naman ang Panginoon para tayo tiisin? Hindi tayo kayang tiisin. Bakit? Sapagkat siya ang lumikha sa atin. Amen? Pag nananalangin tayo, nakikinig ang Diyos at ano ang pangako ng Panginoon. Kapag tayo nanalangin, ano sabi? Next. Ayon. Ang sabi po sa Jeremiah chapter 29 verse 14, I will be found by you. O ako'y matatagpuan ninyo. Amen. Gusto niyo mo matagpuan si Lord? Amen. Matatagpuan niyo ako, sabi ng Panginoon, declares the Lord, and will bring you back from captivity. Sabi ni Yahweh, ibabalik ko ang inyong mga kayamanan. Ibabalik ko mga nawala sa inyo. I will gather you from all the nations and places where I have vanished you. Kung ano man nawala sa iyo, si Lord ang magbabalik nito. Kapag ikaw ay natutong magpakumbaba, kapag ikaw ay lumapit sa Panginoon, lahat yan ang pangako ng Diyos. Ibabalik ko ang inyong mga kayamanan, titipunin ko kayo mula sa lahat ng bansa at pook na pinagdalhan ko sa inyo. Saan kayo dinala ni Lord noon na kayo ay maganda pa ang kalalagyan? Saan kayo dinala ni Lord nang kayo ay tumatawag sa Kanya? Mga kapatid, ang gusto ng Panginoon sa panahon na ito, huwag tayong lumayo. Huwag tayong magtampo sa Diyos. Sabi ko nga kanina, kaya bumibigat ang buhay minsan ang bawat isa because of our doings. It's not God. Our plans, mga error na plans natin sa buhay, na hinakbangan natin, na nagplan tayo na hindi natin kasama ang Panginoon. Ang sabi nga ng Panginoon, kapag tayo ay nagpaplano, submit all unto God. Lahat ng pagpaplano ay idudulog natin sa Panginoon to prosper us. Believe in God, Jesus, and He will prosper you. Ang sabi po dito, lumapit kayo sa akin, kayong lahat ng nahihirapan at lubhang nabibigatan sa inyong pasanin, at kayo'y bibigyan ko ng kapahingahan. Matthew chapter 11 verse 28. Come to me, all you who are weary. Sino po ngayon ang mga nanghihina dito? Say amen! Lahat tayo nanghihina. Sino yung burdened? Say amen! Amen. Ano sabi ng Panginoon? And I will give you rest. Amen? Si Lord lang yun. Baka bukas kita mo. Marami na po dito mga testimony sa church. May dumaan. Yan. Marami pong pangyayari na hindi napapansin. Maraming pangyayari na ginawa ang Panginoon. Miracles. Pero maraming ginawang kabutihan ng Panginoon sa church na ito. Alam ko po yon. Sa haba po ng panahon na paglilingkod natin sa Panginoon, kulang pa ang ginagawa ng inyong lingkod upang papurihan at pasalamatan ang ating Diyos na buhay. Amen? Ano ang dapat natin gawin, mga kapatid, sa ating pong conclusion? Sabi po dito,
sapagkat madaling dalhin ang aking pamatok. Sino po nagsasalita rito? Ang ating Panginoong Hesukristo. At magaan ang pasaning ibibigay ko sa inyo. Naniniwala ba tayo dito? Nananampalataya ba tayo na ikaw ay pagagaanin ni Lord sa iyong daladalahin? Amen? Mga kapatid, kung noon man ay maaaring nagkulang tayo, maaaring ngayon naman ating punuin ang ating pagkukulang sa ating Panginoon. Ihingi po natin ng tawad ang ating mga kasalanan. Ihingi po natin ang kalakasan ng ating mga kahinaan. At tayo po'y magbalik loob sa Diyos. Tayo po'y tungayong lahat. Ate pong awitan ng Panginoon. Kung ikaw ay hindi umaawit, umawit ka sa Lord. Awitan mo sa Lord ng pagmamahal. Hindi ka naman pakikinggan ng katabi mo. Kasi hindi naman siya kinakantahan mo kundi si Lord. Amen? Hallelujah. Dear Jesus, we want to glorify your name by singing unto you with all our hearts. We want to share our love to you. We want to hear our voices, O Lord God. Maging mabangong samyong hain ito, Diyos, sa iyong banal na harapan, na kami sama-samang mag-awitan, magpapuri, magpasalamat, upang sa ganito kaparaanan, O Diyos, ang maipahiwatig namin ang aming pagmamahal sa iyo. Draw me close to you. Yes, Lord. Never let me go. I'll lay it all down again to hear you say that I'm your friend. Praise Jesus. Hallelujah. You are my desire. No one else will do. 'Cause nothing else can take your place. To feel the warmth of your embrace. Help me find a way. Bring me back to you. Bring me back to you, Lord. You're all I want. You're all I ever needed. You're all I want. Help me know you are. You're all I want. You're all I want. You're all I ever needed. You're all I want. Help me know you are. Come on, church, once again. Draw me close to you. Draw me close to you. Never let me go. Never let me go. I'll lay it all down again to hear you say that I'm your friend. You are my desire. Hold our hands, Father God. You are my desire. O dakilang Diyos, hawakan mo ang kamay ng iyong mga anak. No one
one else will do. Nakataas ang aming mga kamay, Panginoon, 'Cause nothing else can take your place. upang kami, Panginoon, ay sagipin mo sa buhay na ito. To feel the warmth of Tulungan mo your kami, Panginoon, sa aming buhay na ito, Diyos. Hindi Help namin me kakayanin, find Panginoon. a way. Kung kami lamang, Bring Diyos, me back to you. ang tatayo, O God, sa mga bagyong dumadaan sa aming buhay. Lord, tulungan mo kami. Help us, O Lord. Lumalapit kami sa iyo, Panginoon. You're all Lumalapit kami, Panginoon, na may kababaang loob sa iyo. Ano man ang aming mga nagawang pagkukulang, kalimutan mo ito, Diyos. Yakapin mo ang iyong mga anak. Yakapin mo kami, Panginoon. Ng buong pagmamahal na aming inaasahan sa iyo bilang aming Panginoon at tagapagligtas. We need you, O Lord, in this life. We cannot stand, O God, kung nag-iisa kami sa mga bagyong ito, God, habang kami nabubuhay at naglalakbay sa mundong ito, napatpat, Panginoon, ang mga pagsubok. Bigyan mo kami ng kalakasang espiritual na nanggagaling sa iyo. Sa paglabas namin, Panginoon, sa banal na tahanang ito, ay kalakasan, tagumpay na nanggagaling sa iyo ang daladala namin. It is your promise, O Lord, that you will never leave us or forsake us. Humahawa kami, Panginoon, ngayon sa mga pagkakataong ito, na ikaw lamang ang Diyos na maaaring tagpuhan, Panginoon, mga katulad namin mga nanghihina. Tulungan mo ang iyong mga anak. Alam mo, Panginoon, ang laman ng kanilang mga puso pagpasok sa lugar na ito. Ikaw ang nakababatid kung ano ang kanilang mga pangangailangan sa iyo, Panginoon. But right now, in the mighty name of Jesus, I declare healing. I declare, O Lord, sa buhay ng bawat isa na sila'y palalayain mo, Panginoon. Break every chains in Jesus' name. Break every chain in Jesus' name. Let your holy presence, O Lord, be upon us in Jesus' name. In every family, in every couple. Let your Holy Spirit live in their hearts sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus. Ingatan mo sila, Panginoon, sa iyong mga kamay. Huwag mo sila hayaang maagaw, Panginoon, ng anumang kaaway, Lord, na sa nakapalibot sa kanilang buhay. Anumang pagsubok, Panginoon, ay kanilang mapagtatagumpayan sa pangalan ni Jesus. Anumang mga pangangailangan, Lord, ay pagkakalobo sa kanila sa iyong banal na pangalan, O Diyos, upang ikaw ay makilala nila na ang Diyos sa kanilang sinasampalatayanan ay tunay at tapat at buhay, na hindi drawing lamang, na hindi lamang salita, kundi ikaw ay kumikilos sa buhay ng bawat isa ngayon. Iparanas mo, Panginoon, sa kanila na ang katagumpayan ay sa iyo lamang, Panginoon, ang gagaling. Kaya dapat kami lumapit sa iyo ng may pagtitiwala, O Diyos. Salamat, Panginoon, sa pagkakataong muli, O Diyos, ay bumuka ang aming mga bibig, na ang aming mga puso ay pumipintig, Panginoon, upang sa iyo ay magpasalamat sa mga oras na ito, na ang aming pagpunta at pagdinig, Panginoon, sa iyong mga salita hindi nawala ng kabuluhan, kundi kalakasang sa iyo lamang namin matatagpuan. Pagpalain mo po kami sa aming buhay. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Sige po, tayo makakaupo na. Habang pinamamahagi po natin, tayo makakaupo na. Habang pinamamahagi po natin
ang ating pagsasaluhan. Nais ko po na sa mga oras na ito ay alamin po natin ang ating puso, ang ating nilalaman ng ating mga damdamin. Ang sabi po sa ating banal na kasulatan, maring pinapaalala ni Apostol Pablo ng hapag ng Panginoon na isang banal na gawain na dapat igalang. Ang pakikibahagi rito ng hindi nararapat ay magbubunga ng hindi maganda. Ang hindi nararapat at pagtanggap at pag-inom ng mga elemento ay isang kasalanan sa katawan at dugo ng ating Panginoong Jesus. Dahil dito, kinakailangang saliksikin nating mabuti ang ating sarili upang matiyak ang buong kamalayan na tayo karapat-dapat na sumalo sa banal na hapag ng ating Panginoon. Sa ating tagapagligtas, purihin ka, Jesus, ang Hari ng langit, Hari ng buhay ko. Hari ng buhay ko. Pintuan ng puso ko'y iyong binuksan dahil hawak mo ang susi sa walang hanggan. Pagkat ika'y namatay at nabuhay muli, papuri sa kataas-taasan, papuri sa ating tagapagligtas. Purihin ka, Jesus, ang Hari ng langit, Hari ng buhay ko. Papuri sa kataas-taasan, papuri sa ating tagapagligtas. Purihin ka, Jesus, ang Hari ng langit, Hari ng buhay. Lahat ng papuri, ang buhay ko sa'yo. Lahat ng papuri sa'yo. Ang buhay ko sa'yo. Lahat ng papuri sa'yo lamang. Ang buhay ko'y sa'yo. Lahat ng papuri sa'yo lamang. Ang buhay ko'y sa'yo. Lahat ng papuri sa'yo lamang. ang buhay ko'y sa'yo. Lahat ng papuri sa'yo lamang. Ang buhay ko'y sa'yo. Papuri sa kataas-taasan, papuri sa ating tagapagligtas. Purihin ka, Jesus, ang Hari ng langit, Hari ng buhay. oh. Tayo po'y tumayo. Handa na po ba tayo tumanggap sa mga elemento? Amen. At pong itaas ang tinapay. Hari ng buhay ko. Panginoon naming Diyos,
Lubos po ang aming pasasalamat sa iyong dakilang pagmamahal sa amin. Bagamat kami po ay hindi karapat-dapat sa iyo, minarapat mo pa rin kami maging mga anak mo sa pamamagitan ng pagkamatay ni Jesus sa krus ng Kalbaryo para sa kapagpapatawad ng aming mga kasalanan. Dalangin po namin na sa aming pagtanggap sa katawan ni Jesus na nabayubay sa krus, patuloy po ninyong pag-alabin ang aming mga puso sa pagpupuri sa iyo. Pagpalain mo po ang tinapay na ito upang ito'y maging pagpapala rin naman sa amin. Sapagkat ito ang turo na tinanggap ko mula sa Panginoon at ibinibigay ko naman sa inyo. Noong gabing siya ipagkanulo, ang Panginoong Jesus ay dumampot ng tinapay, nagpasalamat at pinagputol-putol yon. Pagputol-putulin po natin. At sinabi, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-aalaala sa akin. Tanggapin po natin. Itaas po natin ang kopa. Dakilang Diyos, salamat po sa mga pag-ibig na iyong pinagkaloob sa amin. Matapos maghapunan, dumampot din siya ng kopa at sinabi, ang kopang ito, ang bagong tipan, na pinagtibay ng aking dugo. Tuwing iinimin ninyo ito, gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin. Sapagkat sa tuwing kakain kayo ng tinapay na ito at iinom sa kopang ito, ipinapahayag ninyo kamatayan ng ating Panginoon. Matapos maghapunan, dumampot din siya ng kopa at sinabi, ito ang aking dugo, dugo na walang pagbabago. Tanggapin po natin. Tayo po'y manalangin. Salamat o Diyos sa walang pagbabago. Ikaw ang Diyos noon, ngayon at kailanman. Sa iyong mga latay, Panginoong Jesus, ang lahat ay nagsigaling. Pinalaya mo kami, Panginoon, sa lahat ng kasalanan. Hinugasan mo ng dugo, Panginoon, ang mga pagkakasalang ito upang kami maging mga anak mo. Pagpalain mo po kami. Ito po ang dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Ayun, good morning po sa lahat. Bago po tayo dumako sa Tithes and Offering, I just want to share this verse po. Sabi po sa Luke 21 verse 1 to 4, as Jesus looked up, he saw the rich putting their gifts into the temple treasury. He also saw a poor widow put in 2 very small copper coins. Truly I tell you, he said, this poor widow has put in more than all the others. All these people gave their gifts out of their wealth, but she out of her poverty put in all she had to live on. So may dalawa pong nagbibigay dito, mayaman tsaka yung mahirap. So yung mahirap ay yung mayaman, syempre may mabibigay siya, mayaman siya, 'di ba? So may mabibigay talaga siya. Yung mahirap naman, syempre, kung walang-wala ka na magbibigay ka pa ba, 'di ba? Pero yung ginawa ng mahirap kasi dito is
binigay niya lahat. Amen. Sinabi dito ni Jesus na mas maraming nabigay yung widow na yun kaysa dun sa mga rich people. Bakit? Kasi this is not about giving money. This is not about giving things. It's about giving your heart. Amen. Yun kasi yung nakita ni Lord dun sa babae. Yun yung nakita niya dun sa widow na yun. Yun yung nakita niya na itong babaeng to binigay niya yung lahat. Mas maganda yung binigay niya kaysa dun sa mga mayayaman. So, let this be a reminder for us na pag naglalagay tayo ng offering, ng tithes natin dito, binibigay natin yung puso natin sa Panginoon. Amen. Hindi yung pera. Amen. So, manalangin po tayo. Yes, Lord God, our Heavenly Father, Lord, we thank you, Lord God, for all the blessing ng Panginoon na binigay ninyo sa amin, Lord God. Maraming salamat, Panginoon, Lord God. Dahil kayo, Panginoon, yung siyang nagpapatuloy, Panginoon, magbigay sa amin, Panginoon. Lord, patawarin niyo po kami, Panginoon, sa mga kasalanan ginagawa namin, Lord God. Alaman namin o hindi, Panginoon, Lord God. And Lord, maraming salamat, Panginoon, sa mga trabaho, businesses, pag-aaral na pinagkaloob ninyo sa amin, Panginoon, Lord God. Maraming salamat din, Panginoon, dahil nakakakain kami, Panginoon, Lord God, sa isang araw, Panginoon, Lord God. Maraming salamat, Panginoon, dahil hindi nyo kami ginugutom, Panginoon, Lord God. Maraming salamat, Panginoon, sa patuloy na pagpo-provide ninyo, Panginoon. Maraming salamat, Lord God, sa patuloy na pagpo-pour out ng blessing ninyo, Lord God. And Lord, for this day, Panginoon, Lord God, gusto namin, Panginoon, Lord God, na ibigay sa inyo, Panginoon, Lord God, yung nararapat para sa inyo, Panginoon. Lord God, maging mabangong sa inyo, Panginoon, yung tithes and offering ito, Panginoon, Lord God, at kayo po, Panginoon, ang mag-bless sa puso ng bawat isa, Lord God. I-bless niyo po ang makakapagbigay at ganun din po, Panginoon, ang hindi makakapagbigay, Panginoon, Lord God. Maraming salamat, Lord God, dahil minamahal ninyo kami ng paulit-ulit, Panginoon, Lord God. And Lord, again, we just want to bring back all the glory and honor and adoration. In Jesus' name we pray. Amen. Halina't magbigay, the best ang ialay. May ngiti sa labi, awit ng papuri. Tayo'y magtanim ng mayroong anihin. Maangkin mong lubos. Babalik sa'yo ang iyong ibinigay. Ng siksik, liglig at tumapaw. Babalik sa'yo ang iyong ibinigay. Ng siksik, liglig at tumapaw. Ayan, praise God. Praise God po sa maraming bisitang nakasama natin ngayong umaga. See you next week po. Kami po ay nagagalak na makasama namin kayo sa Abundant Life Church Angeles. We would like to take this opportunity po para i-ordain ang isa sa kapatiran na natin na nag-step up ng faith niya to accept the challenge, accept the ministry as being multimedia head. Let us call on Brother Gabriel Beltran. And we would like to call on Pastor Aris, Pastor Noah, and Pastor Jos, of course, to pray for Brother Gab. Nawa po hindi lang si Brother Gabriel yung maging kasama natin at marami pa pong ministry ang nangangailangan ng head. Welcome po kayo to approach us. We are really praying na ma-fill up po lahat yung mga ministry heads na kulang natin this time. So, we would like to ayan. Abundant Life Church Angeles Certificate of Ordination. This certifies that Gabriel Rajesh Beltran vows to uphold the Word of God and to work for the spiritual welfare of all people in the unity of all Christian believers, and is hereby awarded this 3rd of March 2024 as Multimedia Ministry Head. Ayan.
Pastor Joe will award the certificate of ordination and also pray for our new multimedia head. Heavenly Father, muli dumako kami, Panginoon, sa pagpapasalamat sa iyo. Sa aming puso, Panginoon, kami tontuwa at muli, Panginoon, may tinawag ka, Panginoon, sa Panginoon mismo, Lord, lumapit sa iyo upang makapaglingkod, Panginoon, ayon sa kanyang puso. Dalangin namin, O Diyos, na samahan mo po siya. Ano man, Panginoon, ang harapin niya mga pagsubok sa kanyang hinahawakan, Panginoon, na ministry, Lord God. Dalangin po namin, samahan mo po siya, Panginoon, ng may kagalakan sa kanyang puso, ng may katatagan, Panginoon, at katagumpayan na nanggagaling sa iyo. Maranasan niya, Panginoon, na ang Diyos sa kanyang pinaglingkuran ay Diyos na buhay. Pagpalain mo po siya. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Congratulations. Amen. At siyempre, Ayan, sige po. This is the first Sunday of the month, so let us welcome all our birthday celebrants. Let's welcome Elisha. Nasa taas ba si Elisha? Si Sister Princess, Sister Mika. Please come forward. We will pray for you po. Si Brother Michael Morales, si Tita Lizelle, Sister Elma, si Jovan, Ashley, Sister Sally, si Sally, nandyan po ba kayo? Please come forward po. At si Brother Rainiel. Asan po sila? Sige po, wag po kayong mahiya. Mas masarap po ang pinagpapala. Dito po tayo sa Abundant Life Church. We will celebrate all together. Yan. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, Happy birthday to you. amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Mabuti ang Diyos. Tayo po manalangin para sa mga birthday celebrant. Tayo po yumuko at manalangin. O Diyos, may akda ng sannilikha, inaalay po namin sa iyo ang aming mga papuri, pagpaparangal dahil sa iyong kaloob na buhay. Nagpapasalamat kami sa iyo, Panginoon, sapagkat binigyan mo kami ng pagkakataong maging bahagi ng aming buhay ang mga nagdiriwang ngayon, Panginoon, ng kanilang mga kaarawan. Na ngayon, Panginoon, sa buhay nila ay maranasan nila na ikaw ay tunay na nagmamahal. Lord, tunay nga na sa simula pa lamang, Panginoon, na sila isilang, kayo na ang nag-ingat at nagmahal sa kanila. Iningatan mo sila, Panginoon, sa iyong mga kamay. Hinihiling namin sa iyo, O Diyos, na patuloy mo silang ingatan, patuloy mo silang pagpalain, patuloy mo sila, Panginoon, pagkalooban ng katatagan ng loob na nanggagaling sa iyo. Na sa buhay nila, O Diyos, sila'y maglingkod ng may pagtitiwala. Sa kanilang mahawakang mga kamay, pagpalain mo, Panginoon. Ano man dalangin, Lord, na nanggagaling sa kanilang mga puso ay diringgin mo. Lord, dalangin po namin muli para sa kanila. Kung paano mo sila iningatan ng buong taon, ay ganoon din, Lord, sa taon na ito. Mas higit, Panginoon, na biyaya kanilang matatanggap sa pangalan ni Jesus. Pagkalooban sila ng karunungan upang magamit nila sa kanilang pang-araw-araw na pangangailangan. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Day to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you.
Sakto, 7 po sila. Ayan, for our announcement po. Announcements. Yan, we're going to have our washing of feet and Good Friday service or yung 7 last words po na tinatawag. That will be on March 29. 1:30 po kayo pupunta dito. Or 1 o'clock po ang call time natin. That will be Good Friday. Wala pong pasok niyan. That's why we are expecting everyone to join us that day. And then next, meron po tayong resurrection or sunrise service on March 31. 5 a.m. po. So, yan po yung pinaka-service na natin sa March 31. Wala na po tayong service ng 10 o'clock. Yan po ay 5 o'clock. Madaling araw po tayo magsa-service. That is a Resurrection Sunday or sunrise service. Is there any other? Ayan, Play with the Purpose ang ating pong live youth jam every last week of the month. This month po is March 31 po siya. Inaanyayahan po ang lahat ng mga kabataan, feeling youth. Welcome po kayo to join the Light Life Youth Jam. And also they have their awarding later, di ba? Tama ba ako? Nagkaroon po ng first year anniversary last year and kinompute po nila lahat ng tali, nagtali po ang ating mga leaders and then later po yung kanilang awarding. Pero this coming March 31, that will be the Youth Jam for the month of March. Is there any other announcement pa po ba? Yung Oasis po natin, we're going to have ALC Family Camp all together with the other Abundant Life Church Philippines. That will be on April 4 to 6. So let us prepare at least 2,500 para maka-join po tayo dito sa camp na ito. This is for everybody. You are welcome to attend and please pray also for this activity po. Okay na po. And also for our services po every Wednesday, you are welcome. We encourage everyone to pray for us. Every Wednesday, meron po tayong prayer night that will be 7 o'clock onwards rather. And every Sunday, 10 a.m. po. And that's all. Glory to God po. Palakpakan po natin ang Panginoon. Praise God. Salamat, Pastora Grace. Yung mga attender pala, no? Mga bagong attender, sino? Pwede pong pumunta rito yung mga bagong attender. Yan. Pagpe-pray po namin kayo. Si Mike, matagal na yan dito. Pero mamaya pagpe-pray ko sila kasi gusto ko na magkaapo sa kanila. Dito po kayo, ate. Yan. Yun. Sige. Nais ko po na tayong lahat ay hands po natin sila. Ang paglalay hands po ay isang pagbibigay ng bendisyon, no? Pagpapahalaga sa kanila. Tayo po manalangin. Dakilang Diyos, muli salamat po sa iyong mga anak na ito na dinako mo sa lugar na ito, hindi aksidente, Panginoon, na sila dinala mo. Sila, Panginoon, tinawag mo, Panginoon, at sila na may lumapit, sumunod sa iyo, O Diyos. Dalangin namin, Panginoon, na sa buhay nilang ito ay tumubo, Panginoon, ang seed of faith sa kanilang mga puso. Mamunga ito, Panginoon, ayon sa iyong banal na kalooban. Ingatan mo sila, Panginoon, sa kanilang mga paglalakbay. Ingatan mo sila, Panginoon, sa kanilang mga trabaho. Pagpalain po sila, Panginoon, sa kanilang buhay. Magkaroon sila ng kalakasan, Panginoon, sa kanilang mga kalusugan. Ito po aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Tayo po itumayong lahat for the final blessing. Are you blessed? Konti lang. Sigaw natin yan sa Panginoon. Are you blessed? Yeah, ganyan. Kapag nabe-bless tayo, pasalamat tayo kay God. Bakit? Bihira lang yun kapag naranasan natin. Nag-goosebump ka yung balahibo mo. The Holy Spirit is there. Let's bow our head for the final blessing. Yes, oh God. Napakabuti mo, Panginoon, sa buhay ng bawat isa. Patuloy mo pinalalakas kami, Lord, sa aming mga kahinaan. Binibigyan ng pag-asa sa aming buhay. Lord, salamat po sa iyong mga salita na yung pinagkaloob sa bawat isa sa amin. Dalangin namin, Panginoon, na sa paglabas namin at paghakbang, Lord,
paglabas sa bahay sambahang ito, ikasama ka pa rin namin hanggang kami umuwi sa aming tahanan. Nang may pagpapala, Panginoon, na aming pagsasalu-saluhan. Salamat, Lord, sa pagpapalat sa iyong mga salita. Awa, O Diyos, hindi lamang ito ang panahon na makasama ka namin, kundi, Lord, sa mga susunod pa, Panginoon, nang may kasabikan na nanggagaling sa aming mga puso. Salamat, Panginoon, sa iyong pagmamahal. Naway, lubusan kayong gawing banal ng Diyos na siyang nagbibigay kapayapaan at naway panatilihin niyang walang kapintasan ang buo ninyong katauhan, ang espiritu, kaluluwa at katawan hanggang sa pagparito ng ating Panginoong Hesukristo. Tapat ang tumatawag sa inyo at gagawin niya ito. Sumainyo nawa kapayapaan at kagandahang loob ng ating Panginoon in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Sabay-sabay po nating sasabihin, ang ating mabuting Diyos ang siyang mag-iingat sa iyo at sa akin hanggang sa muli nating pagtitipon. Siya rin ang sasalubong sa iyo ng mabubuting kapalaran at susundan ka ng kanyang kabutihan, kaawaan at maraming pabor. Pagpalain ka ng Panginoon sa pangalan ni Jesus. Shalom! Shalom! God bless everyone. See you next Sunday. I'll praise in the valley, I'll praise on the mountain, I'll praise when I'm sure, I'll praise when I'm doubting, I'll praise when